is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang mga inilatag na ebidensya ng prosekusyon sa International Criminal Court para sa kasong crimes against humanity laban sa kanyang ama. Mula po sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz. Yes, Connie, mag-alas 6 na nga ng umaga ngayon dito sa The Hague, Netherlands. Hindi nga nababahala ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umabot na sa 181 yung mga paunang ebidensya na isinumite ng prosekusyon sa International Criminal Court laban sa kanya. Malayo raw ito sa tinatawag na crimes against humanity. Pero nauna nang sinabi ng International Criminal Court na kahit isang kaso lang ay sapat na para patunayan ang crime against humanity. Kahit sa Abril pa ang deadline ng prosekusyon sa pagsusumite ng ebidensya sa ICC, nauna na nilang ihain ang aabot sa 181 na ebidensya sa Pretrial Chamber 1 noong isang linggo. Hindi raw nababahala rito ang kampo ni Duterte. There is no case to begin with. That's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. He inside says it as well that we will do what the rules and guides are inside the ICC. Dagdag ni Vice President Sara Duterte, ano ba ang 181 kumpara sa ibinibintang sa amang libu-libong pinatay sa umunay war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon? 181 pieces of evidence at sinasabi nila libo-libo. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So, nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? This is not a case for the ICC. These were not even cases in the Philippines. So, parang ang pakiramdam ko, naging kaso siya dahil sa portrayal ng media sa war on drugs, and that was just the title noong trabaho ng gobyerno na pugsain ang illegal na droga sa loob ng kanyang bayan. Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Yeah. Pero iba ang sinasabi ng International Criminal Court. The legal framework is that a crime against humanity is can be a murder, can be an other number of criminal conducts, but if they are committed in the context of a widespread or systematic attack against a civilian population according to a certain plan. So if there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. You have to prove that there were 30,000 victims. Yeah. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements,
you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ayon kay Vice President Sara, pinag-iisipan na ng kanilang kampo ang paghahain ng interim release. I understand that is one of the items that the lawyers are thinking about and discussing, but the details of that you need to ask the lawyer. Tuloy naman sila sa pagbuo ng defense team para sa ama. Single tayo, mag-selfie tayo, baka umabot pa tayo ng September Papers 23. coming from the ICC. So we're waiting for the papers of 2 more lawyers, and then we're currently recruiting 1 more lawyer, excluding the Filipino lawyer. Sa huli, si dating Pangulong Duterte raw ang magdedesisyon kaugnay sa kanyang mga abogado. Siya po ma'am, dahil siya yung client. So ang nangyayari po ay Let's follow the rules, please. merong lawyer, tapos pinapavet namin, background checking, vetting, and then ini-interview ko. Pagkatapos, sinasabihan ko si Pangulong Duterte na pwede mo bang i-consider ito, and then kinakausap siya, and then nag-usap sila, and then siya ang nagde-decide. Yung relationship po ay nasa kanila sa loob, lawyer-client relationship. Connie, nagpapasalamat naman ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga taga-suporta, sabay hiling na patuloy siyang ipanalangin para sa agarang paglaya at para maibalik na rin siya sa Davao City. So yan pa rin ang pinakasariwang balita mula rito sa The Hague, Netherlands. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.